So eto mga sangkay, meron pong good news sa mga DDS, lalong-lalo na po sa part ni Vice President Sara Duterte. Kung ano ito, pag-usapan po natin. Okay, ito, pag-usapan po natin ngayon itong magandang balita ito sa mga DDS, no? Dahil mukhang tagumpay sa strategy si Vice President Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Malalaman niyo ngayon. Bago natin pag-usapan to, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, i-check nyo po sa baba ng video na to, makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito nga po mga sangkay, tignan po natin. Kasi mukhang tumama si VP Sara sa kanyang strategiya na pagdideklara ng maaga sa pagtakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Mukhang dinadaga na ngayon ang mga kongresista laban kay Sara. Ayan, mga sangkay. Mukhang natatakot na ang mga congressman na ito. O ito, pag-usapan natin. Kasi mukhang ano na eh. Mukhang ayaw na po nilang ituloy yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kasi sabi po dito, sa balita, Sara Duterte impeachment ni-recycle kapos sa ebidensya. Kapos daw sa ebidensya. Kapos sa ebidensya o natakot? Kinakabahan po ngayon yung mga kongresista, malamang. Kung wala rin namang, sabi po dito, kung wala rin naman umanong smoking gun sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, mas makabubuti pa umanong ibaling na lam ng Kamara kung wala rin naman umanong smoking gun sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, mas makabubuti pa umanong ibaling na lamang ng Kamara de Representantes ang atensyon nito sa pagtugon sa mga problema sa bansa. Kapos ba talaga? Yan ba talaga ang totoo? O dinadaga na ang mga kongresista ngayon? Bakit? Kasi nga po, ayon nga po sa mga analyst, political analyst, ang maagang declaration ni Vice President Sara Duterte to run for president ay isang signal na nagsasabi sa mga kongresista na kapag ako pina-impeach nyo at hindi kayo nagtagumpay, yari kayo sa akin. Takot sila ngayon kay VP Sara. Takot na mabalikan. Malakas ngayon si Sara eh. 'Di ba? Malakas si Vice President Sara. So, posible po talagang manalo. Ito ang sinabi ni House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Puno ilang araw bago simulan ng House Committee on Justice ang pagtalakay na sa apat na impeachment complaint na inihain laban kay Duterte. So, 4. Apat pa ito mga sangkay. Apat na impeachment complaint na kailangan tingnan. Sabi dito, ito na. Mga sangkay, ito halatadong itong ganitong klaseng statement, for me, this is my opinion. Kinakabahan sila dito. Sabi dito, tiningnan namin yung mga complaint na pinasok. Halos pareho sa mga pinag-usapan dati sa Quadcom at iba pang mga pag-uusap doon sa Kamara. Parang wala kaming nakikitang bago eh. Ano naman? 'Di ba?
Ano naman kung parehas sa nauna? Eh di ba nga po, malakas ang loob ninyo dati sa unang impeachment complaint? Nasabi, punong-puno ng ebidensya. Di ba? Punong-puno ng ebidensya. At yun naman mga sangkay, kaya lang naman, kumbaga, hindi nga talaga binasura yun eh. Hinarang lang ng Supreme Court dahil mali daw po yung proseso. Pero hindi po ibig sabihin nun, hindi sapat ang batayan o ebidensya. Ito reason na lang to eh. Tingin ko reason na lang to para magpalusot kasi natatakot ang mga ito. Ito, sabi pa po dito, ito yung parehong mga paratang na lumabas noon at napag-usapan na nang mabuti noon. Oh. Eh di ba kayo-kayo yun? Malakas loob nyo. Dati, di ba? Kayo-kayo mga kongresista. Sabi nyo na dapat humarap si VP Sara sa mga akusasyon na ito. Hindi niya dapat talikuran ito. Ngayon na parehas, sasabihin na wala kami nakitang bago eh. Parang parehas lang naman lahat ng mga bintang, ng mga e-final nila. Eh ano naman, 'di ba? Ang tingin ko talaga dito eh, nagpapalusot sila. Kasi mukhang nakarating sa kanila ang signal ni VP Sara. Kinabahan. Parang kumbaga, wala akong nakita na hindi binabalik lamang. Parang inire-recycle, no? Dagdag pa niya. Ayon kay Puno, nais makita ng mga membro ng National Unity Party ang mga ebidensya bago magdesisyon kung dapat bang ipadala sa Senado ang articles of impeachment para sa pagsasagawa ng impeachment trial. So sa amin, sa NUP, naghahanap kami ng matibay na ebidensya. Talagang maliwanag na dahilan kung bakit namin iaakyat ito sa Senate para sa impeachment trial. Oh, ayan na. Kabadong-kabado na. Nakabahan talaga sila kay VP Sara, baka balikan sila eh. Sana makakita kami ng kumbaga smoking gun. Isang tao na nagsasabi, kinuha ni Vice President Sara Duterte itong pera, nilagay sa handbag niya at bumili ng kung ano-ano sa mall. Or sana lumabas yung report ng AMLAC na nagsasabi na may bilyon na nasa account nila. Dagdag pa ng mambabatas. Kung wala umanong makikitang mabigat na ebidensya, sinabi ni Puno, ito na ha, na parang wala na kaming nakikitang dahilan kung bakit pag-usapan pa ito. Boom! Booking ang mga kabadong kongresista. Tama din talaga yung ano, no? Sakto din talaga yung strategiya ni Vice President Sara Duterte. Maagang nagdeklara para matakot yung mga nasa kamara. Kasi alam nyo dati, mostly sa mga nagdi-declare ng maaga, nasisira. Pero ito, nag-declare siya ng maaga para masira ang mga naninira. Di ba? Okay din ah. Ang dami nating problema, ito na yung palusot niya, ang dami nating problema. Yung ekonomiya natin, bumababa, hindi pa rin nasusolusyon ang lahat ng public works na issues, hindi pa napapalabas yung report ni Panfilo Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee na mukhang hinaharang ng ibang tao. Mahigit, tama naman itong mga sangkay, lalong-lalo na po itong sa flood control. Alam niyo yung flood control? Hanggang ngayon, nagtataka ako eh. Bakit hindi pa rin po umuusad yan? Ang bagal. Ito nyo magmamarso na. Diba? Pambihira. Si Bong Revilla pa rin. Si Bong Revilla pa lang ang napapakulong. Paano yung iba? Di po ba? Ang bagal. So, talagang may naghaharang dyan na malaking tao. Ewan ko kung sino. Mahigit sa 40 ang miyembro ng NUP. Pero ayon kay Puno, hindi sila magpapairal ng party stand. Gayunman, marami sa kanilang kasamahan ang nagsasabing hindi na dapat umusad ang impeachment complaint kung wala namang sapat na ebidensya. Uy! Kabado!
Kabado na sila. Well, kayo mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.